Hangang-hanga rin talaga ako mga minamahal dito nga po sa trabaho at paglalaro ng politika ni Bato de la Rosa. So ngayon, ano ba yung hanash? Okay, basahin muna natin to mga minamahal. Ang sabi niya, yan, pwedeng magamit yan against him. Lalong-lalo na under oath siya. 'Di ba nagsalita siya doon? Pero depende na sa kanya yan, how is he going to defend himself? Okay? Nakikita nyo ba yung punto dyan, mga minamahal? O unang ano pa lang, unang statement niya pa lang, mga minamahal, nakikita na natin na nandoon na yung kurot ng inis niya kay former President Duterte. Medyo may inis lang ng konti or baka hindi sinasadya na nagsalita itong si Bato de la Rosa. Pero nakikita natin yung premise dyan is gusto niyang ilaglag. Kumanta na siya kay former President Duterte. Bakit gusto niyang ikanta? Kasi mga minamahal, ang sabi niya doon, noon, yung DDS, hindi daw po nag-i-exist. Yan yung sabi niya noong October ito yung sabi ni Bato de la Rosa. Noong October 23. Yan o. Sabi dito, as far as I am concerned, DDS does not exist. I do not tolerate the death squad. And if I ever caught one, I would file a case against that person. Eh ngayon, mga minamahal, nilaglag siya. Diyos ko naman. Nilaglag siya ni former President Duterte. Ang sabi niya, yung isang senador, si Senator De La Rosa, death squad din yan. Alam nyo, tuwang-tuwa ako dito mga minamahal. Kasi yung layunin talaga, sa totoo lang yung layunin talaga ng Senate hearing is to invade the House Quad Committee and also the Senate. So, yung pinakaunang maging realistic na lang tayo. Yung unang punto dyan, linisin yung kanilang sarili. Pangalawa, mga minamahal, sakupin ng Senado. Bakit sasakupin ng Senado? Kasi hindi nila kaya yung House Quad Committee. So, after nila masakop ang Senado, sirain ang House Quadcom. Ganun naman talaga yung nakikita natin and talagang nangyari. 'Di ba? Nagkaroon ng Senate hearing, nilinis nila ang kanilang mga pangalan, medyo tumagilid nga lang ng konti dahil si former President Duterte sa kanyang kayabangan ay naikanta itong si Bato de la Rosa. Naikanta siya totoo daw yung death squad na siyang tinatanggi noon ni Senator Bato de la Rosa. Tinatanggi niya, hindi naman totoo yung DDS na yan, hindi naman daw totoo. Yeah? So, hindi daw totoo yan, pero tingnan nyo naman, yung kanyang amo na mismo, yung nagsalita, tapos uulitin nila na joke lang yun. Hindi po yun pwedeng sabihin joke, nag-under oath siya. Hindi, nag-oath si former President Duterte. Nangako siya, I will tell the truth, nothing but the truth. Di ba yan yung sabi niya, tama ba yung pagkakasabi ko? I will tell the truth, and nothing but the truth. Tama ba? Basta yun na yun. Di ba? Nag-oath siya nasasabihin niya lahat ng ito. So, sasabihin niya lahat ng totoo. So, hindi pwedeng sabihin ni Panelo, ni Bato de la Rosa na joke lang yun. Hindi joke yung DDS. Kasi kinanta ka na. Diba? Sasabihin yung joke kasi nalaglag ka. Pero anyway, mga minamahal, here's the thing. Kasi nakakatawa naman talaga na hindi nasunod yung gusto nilang pinaplano nila bago pa magkaroon ng Blue Ribbon Committee. Nag-meeting-meeting ayan si Bato, si Panelo, si former President Duterte. Nagkita-kita yung mga buka ng inang shit na yan. Ang nangyari mga minamahal, dala nga po ng kahambugan ni Digong at katapangan na rin ni Senator Risa Ontiveros. Hindi talaga nagpa-under si Senator Risa. Napakanta niya itong si former President Duterte. Ngayon na napakanta niya na itong si former President Duterte, ang sabi ni Bato, that was the first and last na a-attend si former President Duterte. Uy, bakit? Iniiwasang ma-cite and contempt or ayaw nyo nang maulit na maikanta pa kayo lalo? Hindi, ito kasi nakakatawa Diba? Gawa ka ng hearing mo para linisin yung sarili mo. Ang nangyari, mas lalo mong nilubog yung sarili mo sa hukay.
Hindi, nakakatawa yun mga minamahal. Can you imagine that? Kasi di ba pang 17 siya sa survey. So, ako, ina-expect ko talaga mga minamahal, doon sa Senate hearing na yan, ay medyo may twist ng konti. Pero yung twist na inaasahan ko, itong sila Padilla, sila Robin, si Digong, is kanya-kanyang hugas kamay, kanya-kanyang angat ng kanilang mga bangko. Yan yung twist na inaasahan ko. Pero iba pala mga minamahal. Plot twist pala yung nangyari. Oo, hindi lang twist, kundi plot twist mga minamahal. Ang nangyari. Dito nga po kay kay Bato de la Rosa. Parang napakamot ata siya ng ulo. Okay na nang inang yan. Si Bongo hindi nilaglag, tapos ako nilaglag. Kasi pag pinag-usapan yung reward money, pag-usapan natin yung reward money, wala naman. Hindi din ang ginidigong. Pero pag DDS, diba to, tinuro-turo niya pa. Tapos mga minamahal, sa parting paano niya sinira yung House Quad Committee, ginamit niya si Grijaldo, pati yung mga PNP, para patunayan na yung yung war on drugs ni former President Duterte ay maganda. Tapos, binayaran daw itong si Grijaldo ng dalawang kongresista doon. Yan yung ginagawa nilang pagyurak sa imahe ng House Quad Committee. Ang tanong, nayurak ba? Hindi mga minamahal, hindi nayurak yung House Quad Committee. Oo, bagkos sila mga minamahal ay under investigation. Alam nyo, ito yung pinaka-best na nagawa so far ni Senator Risa Ontiveros, yung na-trigger niya si former President Duterte dahilan na umamin siya sa kanyang mga kasalanan, at beside mga minamahal, yung kanyang pag-amin ay magagamit din against sa kanya sa soonest na ikakasong crime against humanity ng International Criminal Court. By the way, mga minamahal, magandang development to kasi yung transcript, nandoon na po sa ICC, ibinigay na. So, magiging kauna-unahang ASEAN si former President Duterte. Uy, another milestone yun, mga minamahal. Kauna-unahang ASEAN si former President Duterte ang dadalhin, mailalagay doon sa International Criminal Court kung sakali mang maglabas ng warrant of arrest bago matapos ang taong 2024, itong ICC. Ang sarap naman ng Pasko ni Digong, no? Talagang another milestone. Kauna-unahang presidenteng nailagay sa International Criminal Court. Woo! Pati yung buong Asia niyan magse-celebrate. Grabe talaga. Kakaiba, ang layo na ng narating mo. Hindi lang kulungan ng Pilipinas. Pati doon sa Netherlands. Si Bato umiiwas pusoy eh. Kaya sasabihin niyan joke kasi alam niya dali siya. Di ba? Alright. Sige, yun po mga minamahal. It is just a short vlog para nga po sa para sa ating mga OFW na ayaw ng matagal na at least rekta, punto por punto agad. Alright. Sige. Ako po ay magpapaalam na. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating, wait lang, mga minamahal. Nag-live po ako araw-araw. Ang time, alas 10. Tapos, alas 10 ng umaga, tas alas 9 ng gabi, or alas 8 ng gabi. Nagla-live ako. Pero minsan, kahit anong oras lang din, depende na kapag may kailangan tayong i-topic. Anyway, mga minamahal, yun po. So, paalam na. Ingat, mga kababayan.